naman ng palasyo sa Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila binigo ng gobyerno ang militar. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian. Jeff, manatiling tapat sa kanilang tungkulin na protektahan ang bansa at huwag hayaang mabahina ng anumang politikal na interes ang kanilang pagsisilbi sa bayan. Ito ang paalala ng Malacanang sa mga sundalo kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila binigo ng Estado ang hanay ng militar sabay kwestiyon ng kawalan umano ng independent foreign policy, kaya hindi na anya alam kung kaninong interes ang pinoprotektahan ng hukbong sandatahan. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ang mandato ng mga sundalong Pilipino ay magsilbi sa sambayanan nang naaayon sa batas at hindi sa political interest ng isang pamilya na nagdanais na agad-agad makuha ang kapangyarihan. Ipinaalala ni Yusek Castro sa mga sundalo ang tunay at tapat na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang interes at kapakinabangan ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Ayon kay Castro, wala sa posisyon si VP Duterte para magsalita sa mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at iginiit na matatalino at profesional ang mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Gilbert Chodoro at AFP General Romeo Bronner Jr. Payo ng Malacanang sa mga sundalo, huwag magpaloko sa mga taong sakim sa kapangyarihan dahil wala anyang kasing tamis ang tunay na pagmamahal at pagsisilbi na tapat para sa sariling bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Thank you, Christian Yosores.